Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat, kaya natin to. Alright mga kaibigan, yahoo! Wala kaming Betty! Hindi nagpe-play! Ay, naghang na naman mga kaibigan. Welcome sa ating programa, ang inyong paboritong Radyo Mindanao mga kaibigan. At kayo'y nakikinig pa rin dito sa Radio Philippines Network sa DXXX at kami ay number 2. Number 2 lamang tayo mga kaibigan. Dahil lahat ng radyo rito sa Zamboanga Peninsula nagkiklaim na sila ang number 1. Welcome sa ating number 2 radio station, ang RPN DXXX. Ito po nyo balinggo, Dalazindo, nagsasabing isang mainit na hapon at ang aking brother. Ay kay mayong hapon, kaninyong tanan mga kaigsunan, dug hinaot nga naadan sa mayong panglawas. O medyo init-init kayo ang gadong panahon mga kaigsunan. Dihas atong panimalay mayong hapon unsa may atong kinaham nga merinda karong hapuna. O welcome sa atong tulumanon mga kaigsunan, ang Radio Mindanao. Kinilang gihapon ang inyong igsuon sa kahanginan, Abdel Disa. Abdel pero Abelarde. Abelarde yan mga igsuon. Napakainit ngayon, grabe. At terrible ang weather. Ang forecast kahapon, uulan, hindi naman umulan. Ang forecast ngayon, uulan, hindi rin umulan. Ako po, ano ba naman yan? Mag-commercial break man tayo habang inaayos ng aming PA ang aming betting. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat, kaya natin to. Estación agresivo, comprensivo, noticia y completo. Si te busca tu entretenimiento, abrí el radio, pone H08. Verdadero servicio completo, noticia y información. DXXX Radio Ronda, H08, más fuerza para llegar a Magaracho. Ayos mga kaibigan, wala pa rin kami betting. Alright, pero kahapon pag-usapan natin yung brother. Napag-usapan natin yung Christmas Town Hall with President Duterte na kung saan ay nagtipon-tipon mga kaibigan ang mga business leaders sa ating bansa, San Miguel Corporation, Lucio Tan,
si Manny Pangilinan, marami, yung Chinese Chamber of Commerce at nag-pledge at nagbigay ng commitment sa ating Pangulo na tulungan ang lalawigan ng Sulu. Ito'y matapos na makipag-usap si former Sulu Governor Sakurtan dito kay Tatay Digong Duterte in in August, brother. At humingi ng tulong. Nangayo og tabang kading si former Governor Sakurtan kay tabangay ang Sulu para magkaroon ng development projects at nung pinag-utos agad ni Tatay Digong kay Agriculture Secretary Manny Piñol in September, the next month, the following month, kasi late na sila nag-usap in August, na pumunta sa Sulu at tignan kung ano ang problema doon. At dahil dyan, at agad naman nagtungo itong si Secretary Manny Piñol sa Sulu Province at tinignan kung ano-ano ang pangailangan ng lalawigan. At nakausap ni Secretary Piñol si Governor Toto Tan at iba pang mga stakeholders, ang mga mayors. At doon at pagbalik naman ni Secretary Manny Piñol ay nag-report na agad to kay Tatay Digong Duterte, and from there on I started the ball rolling at kinausap ang mga big business leaders, ang mga tycoon, ang mga taipan, kasama na dyan yung SM, Rustans, marami mga kaibigan. At ayun, dahil dyan ay nagtipon-tipon, pati yung mga dayuhan, pati yung US Ambassador, yung bago, ay nagpunta sa Malacanang itong gabi ng December 19. At napakaganda nung mga kaibigan nung naging resulta. Ito ang pinag-uusapan dito, billions of worth of projects, trades, commitments, pledges ang darating sa Sulu. As a matter of fact, ay magsisimula to sa January na. Ayan, brother. May ka na, mga kaigsunan, tanawa na ko ninyo, no? Nalibay kayo ang atong mga kaigsunan din sa Sulu, no? Kay lagi ang mga datong mga negosyante nga naan sila nag-invest diha sa Sulu. Mao ka nang dugay-dugay na jod ang nadungog ba ninyo katong speech niya natong mga taikon diha, atong mga dakong mga negosyante o sa speech po ni dating katong ni atong miaging gobernador sa Sakurtan, mga kaigsunan nga murag atong hunahuna no, atong banaon diri murag nagpasalamat sa dako kayo kay dugay-dugay na jod murag first time maning ang atong kining kagamhanan gobyerno nato gikan sa Luzon nga mibisita jud pag-ayo diha sa Sulu aron tan-awon o kung sa may mga problema da nganong sige na man sila gira diha nganong sige na man sila gubot diha kay usa sa problema lagi kining ingon sila sa pagkakabos pagka paberte matud pa sa in English, mga kaigsunan. So mao ka na ang dugay ng giasam-asam sa mga Suluanos nga unta na ay mga dakong mga negosyante nga mag-invest diha sa ilang lugar o nakita pa po sa mga sa atong mga leader nga ang sugad ang electric diha nga kining kuan lagi kanang diesel, no, makina na siya nagdagang diesel pila ka gasto pila ka drums nga diesel nga ilang gamito na within 24 hours, mga kaigsunan. So murag na ay plano pod sila diha nga magbutang og put up og coal power plant ba ingon sila. Lami kay na mga kaigsunan aron nga ang ang mga kasilingan po natong mga laing probinsya mo adto po diha aron kini laging usahay magka problema ta gumikan ni ning atong suga, no, diri sumbong nga ganan sige lag patay-patay ang atong suga diri. So unta nga diyan sa hulupod pinaagi niya ng mga negosyante nato atong mga negosyante nga magputang po sila electric diha pinaagi anang coal power plant.
So daghang pag mga butang, daghang pag mga investment nga iboy madatagamtaman na ang atong mga silingan, atong mga kababayan, mga kapatids nga diha sa Sulu mga kaigsunan hinaot nga unta magmalinawon o malambuon ang moabot nga panahon kanang Sulu nga giingon natong mga kaigsunan o magpasalamat po sila sa Ginoo nga kaigsunan nga karon ubay-ubay ng mga panahon no karon pagod na hatagan og atensyon na may atensyon ng atong leader diyan sa Luzon pero lain ning karon sa panahon ni Tatay Digong ang atong presidente mga kaigsunan bisag ginana lang natong presidente pero maluluyon bod kay kinilagi gikan sa iyang inahan nga naaman siya kadugo pong Muslim, di ba? So asagod ang asagod ang anang pag-una-una na ang atong angyang kasing-kasing kundi sa kababayan pud niyang mga Muslim kay naman po sa kadugo nga Muslim gumikan sa iyang inahan. So ang concentration po niya karon mga kaigsunan diha sa Sulu aron pud kay lagi sige pag-away-away sige gumikan anang pagkakabos gumikan anang ingon sila sa English mga paberte mao nga ang uban diha mangita nila paagi, mangita na lang og aron na ay makaon mga kaigsunan pinaagi anang dili maayong binuhat nga kontra sa balaod sa Ginoo, kontra sa balaod sa atong kagamhanan. So hinaot nga karong umaabot nga tuig kanang mga sa Agosto siya mag-start na ng mga proyekto diha mga kaigsunan alang po sa atong mga kababayan diha sa Sulu. Unta nga magmalipayon magmalambuon na ang Sulu mga kadungog na tang wala nay gulo wala nay gira kay naa na may panginabuhi maayo ang atong mga Huluanos di ba ug Suluhanos ay isud sa iyo na ang atong mga pangingisda diha tanong mga agar unsa ba diha basig magmahal na kay barato ra man kaayo numdum ko sa no barato kay agar-agar mga kaigsunan ambot 18 lang tingali nga agar-agar na daw sa kilo na basig mo ambot nag 30 bisag 30 na lang gud ba malipay na ang atong mga mag-uuma diha sa karagatan mga kaigsunan. So mao kana ang atong murag kining pahinumdom mga balita nga diha sa Sulu no og karon lang jud nga naminaw ta mo sa Tagalog pang murag makabagbag namdamin kay ang ilang pangayon sa Ginoo karong wag natuman mga kaigsunan kay unta mo peaceful pinaagi ang mga proyekto kay naa may mga trabaho ng atong mga tao naanay sobra-sobrang makaon ng atong mga tao unya daghan ra bag mga kanang mga prutas ra gid no naay durian naay mangustin basta lamay kayo niya lami pang durian nga gikan sa laing dapet kay kana diha native ko ng mga durian diha so lami kayo di ba. So, hinaot nga ang atong mga kababayan diyan sa Sulu, magmalambuon sila mga kaigsunan ba. Alright mga kaibigan, yan ang ating si brother at ipinapaliwanag yung magandang balita sa ating mga kababayan diyan sa lalawigan ng Sulu. Talagang magaling tong si Governor Toto Tan at si yung kanyang ama. Yeah. Ang amang si Dr. Sakurtan o Dato Syabandar. At talagang napakaganda ng naging resulta nitong Christmas Town. Christmas Town Hall with President Duterte. Dili po na Christmas in Town. Christmas Town Hall. Ito ay inilunsad nitong Lunes ng gabi. At nandun nagsalita, kauna-unahan mga kaibigan, nagsalita ang dating governor ng Sulu, si Sakurtan, sa Malacanang. At medyo mahaba, 7 minutes yata yung salita niya. Isa sa pinakamahaba sa mga speakers na nagsalita dyan. At nandun siya nakaupo sa hilera nitong si Tatay Digong Duterte. At kung hindi tayo nagkakamali, umabot yata ng almost 7 minutes yung speech itong si emotional speech mga kaibigan ni former Governor Sakurtan.
At lahat ay nakatingin sa kanya. Pati si Tatay Digong dahil hindi niya na itatanong mga kaibigan, paulit-ulit na tinatawagan nitong si Tatay Digong para pumunta sa Malacanang si Dr. Sakurtan at si Governor Toto Tan. Hindi lamang siguro, hindi 10 beses wala nang umupo si Tatay Digong sa Malacanang bilang Pangulo. At maraming beses na. Website. At talagang napakaganda dahil dito mga kaibigan ay ipinapakita ang tiwala nitong si Tatay Digong Duterte kay Governor Tan at kay Dr. Sakurtan o si Datu Syabandar. At kabilang sa mga nandoon ay itong si Secretary Joey Concepcion, ang Presidential Consultant for Entrepreneurship and also the President and CEO ng RFM Corporation at founder ng Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo. At kasama ni Secretary Concepcion si Agriculture Secretary Manny Piñol at iba pang mga stakeholders. At nakita natin doon mga kaibigan si PLDT Chairman Manuel Pangilinan na nag-pledge na i-rehabilitate at yung mga cell sites ng Smart Telecommunications dyan sa Sulu. At nangako rin na magpapatayo ng 40 bahay in the next 2 years. At magpo-provide din sila ng water and power sa mga communities at magdo-donate ng mga iba't ibang hospital equipment. Itong si Manny Pangilinan ay may-ari din ng mga malaking pagamutan mga kaibigan sa Maynila at nag-offer din siya na iti-train ang mga Muslim doctors from Sulu sa kanilang mga pagamutan at magbibigay ng malaking scholarship. At maging yung San Miguel Corporation ay nag-pledge na magtatayo ng 15 megawatt coal-fired power plant, isang feed mill supply chain at i-renovate at susuportahan, tutulungan itong Haji Buto School of Arts and Trade. At bukod sa kanila, naroroon din ang representative o may-ari o executives ng National Bookstore na nag-commit na magbibigay ng mga school supplies para sa at least 100,000 students. Wow! At ang iba pang mga donors ay ang Bounty Fresh Food Incorporated na magbubukas naman ng poultry contract growing sa mga magsasaka. And then andun din yung representative ng W Group na nangakong bibili o kukuha ng supply ng seaweeds sa mga local fishermen and farmers dyan sa Sulu. At siyempre, yung si Tony Meloto, mga kaibigan, yung founder ng Gawad Kalinga, ay nangako rin na magtatayo pa ng karagdagang at least 100 housing units. Alam niyo, itong si Tony Meloto, marami nang naitayong mga pabahay dyan sa Sulu Province in partnership with the Sulu Provincial Government ni Governor Toto Tan and during the time nitong si Dr. Sakurtan. At bukod sa kanila ay itong taypa na si Lucio Tan at yung kanyang anak na si Michael ay nag-commit naman na i-resume ang air transportation from Zamboanga City to Sulu. So makaka-expect tayo na muling lilipad ang Philippine Airlines from Zamboanga to Sulu. Yan ang magandang balita dyan. Magkakaroon ng flight uli ang Philippine Airlines from Zamboanga to Sulu and vice versa. At naroon din mga kaibigan sa Malacanang ang the woman behind SM, si Tessie C. Coson. At nangako rin na mag-i-open yung kanilang mga chain ng mga produktong magmumula sa Sulu. At ang the one and only na taga Zamboanga na si Rosalind Wee. Alam niyo itong si Mrs. Rosalind Wee, mga kaibigan, taga Sulu to. Tausug, oh.
Nakapag-asawa ng Inchek at ngayon isa sa may pinakamalaking seaweeds factory or Karajinan. At siya ang may-ari ng Marine Resources Development Corporation, the country's biggest producer of Karajinan. Yan, di ba? At siyempre, yung samahan ng kapatid Agri Group. Mga big time to ang nasa likod nito at nangako sila na ititrain yung mga Sulu farmers sa iba't ibang technique at sa farming modernization techniques. At si Congressman Arthur Yap. At itong si Arthur Yap, kung hindi niya nitatanong mga kaibigan, may dugong tausog to. Oo, magaling to. Si Representative Arthur Yap, nanangkulan to nung kapanahunan itong si dating Pangulong Gloria Arroyo. At kasama ni Arthur Yap ay bukod ang pangako ni Arthur Yap, mga kaibigan, magpo-provide ng mga housing projects para sa mga poor families in Sulu Province. And of course, kasama rito ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated na magtatayo naman ng mga classrooms. Maganda yan. Siyempre, si Quintin Prastana. Si Quintin Pastrana, mga kaibigan, ay nangako na magtatayo ng mga libraries at mga literacy programs sa lahat ng Gawad Kalinga villages. At sinabi naman ni Secretary Manny Piñol na magbibigay din siya ng mga traktora at farm implements at magpo-provide ng agricultural training sa mga magsasakang tausog. At ang nagustuhan ko yung sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na yung SM, Robinsons, Rustans at and even Pure Gold. Itong Pure Gold para tong SNR membership only. At siyempre kasama rito yung Double Dragon. Yung Double Dragon, mga kaibigan, ito yung nasa likod ng mga city malls sa buong bansa. At makikipag-partners daw itong SM, Robinsons, City Malls, Rustan, Pure Gold sa mga mangingisda at mga farmers from Sulu by allocating a specific space sa kanilang mga malls nationwide for free. Wow! At bukod pa dyan, sinabi pa ni Secretary Lopez, mga kaibigan, na si Tatay Digong ay magpo-provide ng 1 billion piso. 1 billion, ha? Hindi to 1 million. 1 billion. Gagawin tong available ang pondo para sa mga small entrepreneurs and another 50 million for Sulu farmers. Pag sinabi natin small entrepreneurs, ito yung mga loans na maaaring maibigay sa maliliit na mga negosyo sa lalawigan ng Sulu. And I'm sure itong 50 million siguro kailangan dumaan to sa kooperatiba. Tama. Diba? At bukod dyan ay kung mag-click itong 50 million ay magdadagdag pa ng another 15 million ang ating pamahalaan para sa sa lalawigan ng Sulu. And for his part, sinabi naman ni Tatay Digong Duterte na iniiwan niya lahat sa kanyang economic managers to create itong tinatawag na environment where business can thrive peacefully with the least intervention of government. At siyempre kasama rito si Governor Toto Tan at si Dr. Sakurtan. Kaya nga ang sabi niya, before the end of the year, something concrete will really come out dahil sa pangako niya kay Dr. Sakurtan, kay dating Governor Sakurtan at kay Governor Toto Tan. At ang sabi pa niya, ito ang gusto kong sabihin sa bayan, and I quote, you have to heed as people, guys from Mindanao, because we're telling you the truth. You have to really transform this country. Ay napakaganda. At muli inilutang niya yung pagsisikap ng kanyang pamahalaan. At syempre sa huli ay nagsalita itong si former Governor Sakurtan. Siya ang highlight nitong lahat ng event At sabi niya, gusto kong mahaba yung kanyang speech, pero akala ko baka mag-breakdown muntik nang mag-breakdown, mga kaibigan, si
Governor Sakurtan. Dahil habang nagsasalita siya, medyo nanggigilid na yung kanyang mga luha at medyo nanginginig na yung boses dahil hindi nga niya akalain na ganito kalaki ang naging tubag sa atong gobyerno. Ang sagot ng atong gobyerno sa kinahanglang diha sa Sulu Province. At napakaganda. Kaya nga sabi ni yung intro ni former Governor Sakurtan, sabi niya, Mr. President, thank you very much for these affairs this evening. This is a product of your genius. Tignan natin kung mapiplay natin yung sinabi nitong si former Governor Toto Tan. At para marinig naman ng lahat dahil napakaganda nung kanyang sinabi. Kesyo basahin natin yung kinuha nating yung nilista nating speech ng kanyang sinabi sa harapan ng marami, ay nais naming iparinig mga kaibigan sa lahat ng ating mga kababayan na ngayon ay naka-tune in sa ating programa. At talagang nafe-feel ko sa pagsasalita ni former Governor Sakurtan yung kanyang sinceridad, yung kanyang taus-pusong pasasalamat. So pakinggan natin mga kaibigan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon us all. Mr. President, thank you very much for this affair this evening. This is the product of your genius. I remember one time I took the chance to see the president in Zamboanga. That was in August. And when I started talking to him, the president told me, we cannot talk about that for only a very short time. That I said, dinner one of these days. Let me see, he said, if we can schedule this after I get back from my foreign trip. He left for Vietnam and came back in, that was early September. And actually, I really never thought, considering the business of the president, he would still remember that he would meet us over dinner. Only to get the message from Mr. Bongo, Secretary Bongo, that we have a scheduled dinner with the President on the 15th of September. And we had that at the Bahay Pagbabago. We even asked the waiters there, who among the visitors of the President ever ate or had dinner in his hall? And we were told, you are the first, and maybe you are the only one. Thank you, Mr. President. We talked to the President. I was with my son, together with my sister, head of the hospitals, some mayors. Of course, the President was with Secretary Bongo. And we told the President about the war in the South, which started way back in the early 70s. Up to now, we are still fighting the same war. It brings back to mind, or it brings to my mind, a book that was given to me by former President Ramos, entitled Fighting Terrorism by Fighting Poverty. Poverty is indeed very high. The incidence of poverty in our province, in fact, it is one of the highest in ARMM and in the entire country. The rating is every 3 years. From 2009 to 2012, we were about 31% in terms of poverty incidence. From 2009 2012 to 2015, it went up to 6%.
This is way, way above the national average of 21%. So what constitutes poverty? We told the President that we need education for our people. Even the criminals would like to see their children go to school. Even the criminals would like to see their children to have medical attention, to have livelihood, to have homes, to have roofs over their heads, to have food on the tables. So, we have been saying that war alone can never solve this problem. We need to address the incidence of poverty in our area. We are now one of the highest. We are now next to Lanao del Sur in the ARMM in terms of poverty incidence. Now, I really never thought that this Houthi would happen today. This is a lot of focus on our province, the province of Sulu, which has always been, misperceived as a war-torn area, as a kidnapped capital of the country. I would like to say that it is not so. Big business, actually, some of them started in Sulu. The Aboitiz operated the power plant in Sulu before becoming this big. I learned that even MVP, Boss Manny Pangilinan, started doing copra business in Siasi, Sulu. Mrs. Wei started his Karajinan business in Sulu. Sulu and Tawi-Tawi are two of the biggest suppliers of Karajinan or seaweeds in the entire country. We used to be one of the biggest, if not the biggest, supplier of Karajinan in the whole of Southeast Asia. Now, we believe that government alone cannot solve this problem. Government can only do so much. Government can provide support infrastructures. Again, before the elections in America, I read a book by Donald Trump and Robert Kiyosaki, The Midas Touch, which says that government can only provide so much. You want employment, you want labor, you want livelihood, you have to go to the captains of industry. You have to go to the entrepreneurs. And as I said, this is what is happening now. And I hope, we just is gathering, putting all of these captains of industry together is something that will promote our province. In terms of resources, Sulusi is the richest fishing ground throughout the world. We have the strongest fiber. Our abaca is the strongest fiber in the world. We have so much in terms of agriculture produce. We have a lot of mangosteens, except that we cannot prolong the shelf life of our fruits. We have durians. Durians are growing wild in our province. And I believe our durians, Mr. President, sir, I think our durians are the best. And we hope, I'm sure the President has tasted already our durian. Except that they do not last long as the durians of Davao. Now with this, I would like to say thank you very much. Thank you very much for all of these pledges and commitment of yours. For our hospitals, our power, our educational system, and
water system, and everything. I'm sure this will mean a lot. This will be remembered forever and ever. Again, Mr. President, ang tatandaan ko, bago kayo sumakay sa inyong chopper, ang sabi niyo sa akin, alam mo sabor, dapat solve na natin ang problema na to. Dahil ako lamang ang makakasolve ng problema to. Pag hindi ko pa na-solve ang problema na to, wala nang makakasolve ito. Kung sabi ko sa kanya bago umalis si Mr. President, President Sir, sabi ko, Sir, pag hindi pa na-solve ang problema na to, Diyos lamang ang makakasolve na ito. Maraming salamat. Thank you very much to all of you. Alright mga kaibigan, nakita niyo naman kung gaano kaganda ang speech nitong si former Sulu Governor Datu Syahbandar Sakurtan. At kung nakikita niyo yung ngiti ni Tatay Digong Duterte, ay talagang napakaganda. Napakaganda ng naging reception, hindi lamang ni Tatay Digong dito kay Governor Sakurtan, kundi lahat ng mga nasa Malacanang. Siguro ang estimate ko mga tao doon na mga 200 or 300, ganun kadami. Sa araw na yon. Oo, nung gabi na inulunsad itong Christmas Town Hall with President Duterte. Ay napakaganda. So nagpapasalamat tayo, kahit siyempre ang Sulu is my second home. At magsukol sa katan sa tabang mga tulong na ibinigay ninyo sa aming dalawigan. Yeah, and you could just imagine ang laki po ng tulong, no, parang maluha-luha nga yung ating dating governor diyan, si Governor Sakurtan, no? Dahil hindi akalain na ganung kalaki, ganung kadami yung mag-invest diyan. At mauna nang ingon nila nga nasa binanggit ganina nga nagbasa-basa sa libro ba. Ang matod pa niya nga ang gobyerno naalan na siya diha nga mutama na sa mga may mga infrastructure project, mga kuha diha. Pero namuduol gyud ta sa mga itong mga entrepreneur, no, katong mga negosyante nga dako, negosyante nga yung paras nilang lusyutan katong na karon kay may duol nga sila pinaagi sa atong kagamhanan mga kaigsunan og nahimok ang kining mga datong nga negosyante dinhi sa Pilipinas. Sumo na og ilang kita no gibanabanan dia murag husto man pod ang request sa usa ka especially kining atong Department of Agriculture head na si Secretary Manny Peñol, no, nga gihimok niya ang mga datong nga negosyante nga mag-invest diyan sa Sulu. So mauna na mga kaigsunan og naanay mga ang marketing, naanay musalo anang marketing ilang duyan mga mangustin ang karajinan og mga isda po diha ganing karajinan lagi ganing agar-agar ba og mga isda na naana po yung musalo na may marketing mga kaigsunan og naa sila yung mga tibok Pilipinas libre na ang unsa ni pagdala ni anang ilang mga produktong isda. Unya naapay mga nating mga binabanggit na buta pa yung mga tubig, mga eskwelahan, unya pa eskwelahan pang mga uban diyan ang doktor nga libre lang mga kaigsunan og katong dilapidated nga school of arts and trade diyan sa Sulu nakaadto man ko nakita nato nga eskwelahan diyan murag wala na jud, no, murag kanang kuana kanang hapit na matumpag ba. So ila po nang ayuhon diha og daghang kay mo nga si muluha-luha si ang amahan ni Governor karon, no, katong si dating Governor Sakurtan, pero nagkita na kami ni Governor Sakurtan ni adto pa very accommodating na siya og daghang kay tawo silang balay pero mira na ay pagkaon, na ay pag-inom diyan sa balay ni Governor sa una katong si Governor Sakurtan. Og salamat gyud sa Ginoo nga kinsa ko'y dili magpasalamat sa Ginoo mga kaigsunan kay dako kay hinabang ang atong presidente, ang atong kagamhanan diyan sa Sulu
o wa nay minsan wala nay kanang silang rason nga nganong ang mga tao nga mogamit pag-armas diha, nganong mo magrebelde pa man ang uban diha, mangidnap pa ang uban diha. Wa nay rason kay kanang mga butang nga gihatag nila diha o ilang ang kung mga daan atong mga dato na nag-invest diha, dagko nagtabang mga kaigsunan, dapat joy tabang gikan sa gobyerno nga 1 billion pesos mga kaigsunan. Ipamud muna diyan sa Sulu, ipang pinaagyan ng gamay nga mga small entrepreneur nga mga negosyante nga gamay ba pinaagi sa tingali sa ilang mga kooperatiba. So uban diha tingali nga nag-start pud sila himog mga kooperatiba diha aron ang mga miyembro pud magkautang o pwede nang mag-start nga bagong kapital para sa ilang unsa may na ilang negosyo nga ilang na tagamdaman o ang negosyo nga ilang kining na plano aron nga makapag-start pug sila naay panginabuhi ba bisag gamay na lang kay magagisuna diha sa Sulu. So sa space pa lang ni dating governor sa Kurtan murag kanang very kanang makabagbag damdamin ba. Oo. Di ba? Meron nga ako naririnig baka after nung 1-year ban sa mga officials na tumakbo at tatalo sa eleksyon ay maaaring i-appoint ni Tatay Digong Duterte itong si former governor sa Kurtan. Ang naririnig kong chismis baka gawin siyang undersecretary ng Department of the Interior and Local Government o kaya yung head ng Office of the President for Mindanao Affairs. Maganda yan, maganda balita yan. Yan ang ating naririnig pero hindi natin kinukumpirma to hanggat hindi natutuloy yan dahil baka maunsyame. Baka magiging tayo kay General Bato. General Bato. Pasensya na sa mga pulis wala na tayong inaasahang regalo o bonus. Sabi ni Kuya Bato de la Rosa, 50,000 sa bawat pulis hanggang 400,000 naman sa mga opisyal. Kaya lang napangunahan niya si Tatay Digong Duterte. Kaya sabi ng Malacanang kahapon mga kaibigan ay cancel na. Cancelado na yung pagbibigay ng bonus para sa ating kapulisan. Sabi nga ng iba, nalustok si General Bato. Oo nga. Kay Kuya Bato de la Rosa naman sa kanyang excitement, napangunahan niya yung ating Pangulo. At sabi niya nga, baka tigi-isang sakong bigas na lamang ang ibigay sa buong kapulisan. Pero yan, tigi-isang sako, I'm sure na manggagaling yan kay Kuya Bato de la Rosa. So, pasensya na dahil kung bibigyan ng bonus ang pulis, dapat bigyan din ng bonus ang mga kasundaluhan. Pero mga kaibigan, mag-commercial break muna tayo at malapit ang ating oras. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bueno mga kaibigan, nasa home stretch na tayo. Patapos na yung ating programa dito sa Radio Philippines Network, RPN Triple X Zamboanga City, ang Radyo Mindanao kung saan ay napakadami ang nakikinig sa atin. Ang dami nagte-text sa atin. Pasensya na, hindi na tayo nagpapatugtog ng mga requested songs. At pwede nyong i-request yan kay Kuya Bert Lozada. Pero brother, at paalam ka na. Okay, paalala lang sa mga katong gustong mag-New Year diri, mag-Christmas diri sa Zamboanga. Ayaw ta mo pagpaputok diri ha. Ayaw mo anan mga rebentador kay dakpon mo nako manikop ang mga pulis diri. So hangtod diri lang mga kaigsunan ang atong kining kinaham nga programa ang Radio Mindanao o ginaot nga naatan sa maayong panglawas. Kini lang gihapon ang inyong amigo sa kanginan si Abdel Disa.
Alright mga kaibigan, bago tayo magtapos, ang daming reklamo sa atin dito, nagte-text. Yung Zamboanga City Water District daw, ano ba, laging walang tubig sa iba't ibang barangay. Kung may tubig man, napakahina. Talagang bulok itong Zamboanga City Water District. Hindi natin alam kung bakit napakatagal na ng mga opisyal lang nanunungkulan dyan, hindi pa rin mapalitan, di ba? Imagine, siguro yung mga anak nyo, talungin ninyo, hindi lang yung mga anak nyo, lahat ng mga tao sa Zamboanga, kayo ba ay nakatikim na ng shower? Nakapag-shower na ba kayo sa inyong sariling mga bahay? Wala! Dahil sa hina ng pressure na binibigay nitong Zamboanga City Water District. Yung mga anak ko, lumaki, hindi nakatikim ng shower. Nakakatikim na ng shower kami pag kami nasa hotel. Pag kami nag-check-in sa hotel o kaya nag-swimming sa mga swimming pool ng mga hotel, sa Lantaka o saan-saan lugar. Pero kung wala yan, nako, sigurado yung mga maraming mga tao, bata lumaki sa Zamboanga ang hindi nakaalam kung ano ang pagsashower dahil sa kakulangan ng pressure ng Zamboanga City Water District. Tapos pinapasok pa nila yung prime water ni Senator Villar. Alam nyo naman mga kaibigan, ang style ng prime water dyan, kukuha ng tubig, sa kanila ibibenta sa Zamboanga City Water District. Di sana ang Zamboanga City Water District na lamang ang nagtayo niyan. Kaysa naman pinapasok nyo pa ang isang kumpanya upang lutuin ng ating mga consumers sa sarili nilang mantika. Imagine mga kaibigan, kung pwede naman gawin ng water district, pwede naman silang mag-loan para magkaroon ng reservoir at i-filter ng maayos yung ating mga tubig. Hindi yung, imagine, yung prime water, mga kaibigan, magkano lamang ang kanilang kapital dyan? Magkano lamang ang kapital? Ilang taon niya? 40 taon? 25 years? 40 years? Di ba? Ganong katindi. Ang gagawin lang ng prime water dyan, maglagay ng mga tubo, maglagay ng napakalaking mga depot, at saka tambakan ng tubig yon, i-filter ang tubig, saka ibibenta muli sa water district. O hindi ba malaking kahangalan yan? Tapos dadahilan nyo, hindi, investment yan. Investment, anong investment na pinagsasabi ninyo? Sana kayo na lang ang gumawa niyan. Para nakatipid pa yung ating mamamayan. Dahil syempre, pag may prime water dyan, mas mahal yan. Kawawa naman yung ating mga consumers. So dapat siguro pag-ibayuhin naman ninyo ang serbisyo ng Zamboanga City Water District. Dagdagan nyo yung pressure. At kawawa naman yung mga mamamayan, nagbabayad ng napakamahal pero yung serbisyo kulang. Pero mga kaibigan, nagpapasalamat tayo sa ating mga sponsors, ang Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. At kung nais nyong magbakasyon at magkaroon ng reunion or whatever, maaari kayong pumunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. 10 minutes lang yan. From Davao City, sakay kayo ng water taxi and 10 minutes, nandiyan na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Maaari silang tawagan sa 082-284-2000. Ulitin natin, 082-284-2000. O kaya ay text niyo sa 0998-967-8001 up to 8005. Save din nyo sa inyong mga cellphone, 0998-967-8001 up to 8005. Multi-awarded yan, napakalaki ng Blue Jazz Beach Resort at napakamura. At syempre sa mga nais maging chef, o kaya gusto nyo magtayo ng restaurant, mag-enroll na kayo. Ongoing yung enrollment sa Center for Asian Culinary Studies. Dyan pa rin yan sa Davao City at maaaring silang tawagan sa telephone number 082-282-8373. Ulitin natin, Center for Asian Culinary Studies. Nag-o-offer sila ng mga short and full courses, baking, lahat na. Asian, French, Italian, Japanese cuisine. Diyan lamang sa Center for Asian Culinary Studies, meron silang eskwelahan na paaralan sa Davao City, meron sila sa Pampanga, meron sila sa Cebu at sa Maynila. At yan ang paborito ng mga artista.
na nag-e-enroll upang magtayo ng mga restaurant. Hanson yan mga kaibigan, 082-282-8373. Center for Asian Culinary Studies. Wala na tayong oras. Ito po ang inyong abal lingkod, Alasinto, nagsasabing hanggang sa susunod na bukas. Pero ingat tayo dahil merong papasok na bagyo. Nag-text sa atin yung Pag-asa at merong inaasahang tropical depression papasok sa ating bansa at ito'y tinatayang darating sa Friday. Kaya asahan nyo na ang maulan at basang Christmas Day. Sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng Kapaskuhan, wag na kayo magpapawashing ng kotse. At siguradong uulan. Pero talagang sagad na yung oras natin. Kumakalampag na yung aming PA dito at may papasok na programa. Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, ito pa rin ang inyong abal lingkod, Alasinto, para sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN 2 Like Sambuanga, nagsasabing I love you, mama, chup chup, take care.